Nagsisimula ang anime sa ating bida na nagngangalang Kei Serinuma, na isang mabilog na fujoshi na patuloy na humahanga sa mga lalaki sa bawat sitwasyon na maaaring alisin sa konteksto at maglalaway sa kanila. Sa isa sa mga iyon, pinatakbo siya ng kanyang kaklase na si Nozomu Nanashima sa klase sa gym, at bilang resulta, lumipad ang bida. Gayunpaman, ang mahalaga lang sa kanya ay ang magandang eksenang nasaksihan ng kanyang mga mata bago ito at iniisip niya na si Nozomu Nanashima ang mukhang bida sa paborito niyang BL series. Maya-maya, dumating ang kanyang partner na si Hayato Shinomiya at nakita siyang mabuti, at tinanong kung maaari niyang lisanin ang kama dahil nasugatan ang isa pang estudyante. Sa tingin ng kanyang kaibigan na si Amane Nakano ay masyadong malamig si Hayato sa kanya, ngunit hindi ito alintana ng bida. Bagaman napagtanto ni Amane na ang bida ay nakakakilala ng maraming guwapong lalaki tulad ng kanyang senpai na si Asuma Matsumi, Yusuke Igarashi, at ang iba pang nakita natin noon, bagaman nakikita lamang niya ang mga ito bilang kasiyahan dahil iyon ang posisyon na napagpasyahan niyang kunin. Sa gabi, nagtakda siyang panuurin ang kanyang serye sa BL at sa kadahilanang ang kanyang paboritong karakter ay namatay sa bida bilang isang paraan ng protesta. Isang linggo ang lumiban sa klase. Handa rin siyang hindi kumain o umalis sa kanyang silid. Tinawag ng ina ng bida si Takuro na nakatatandang kapatid ni Kei at sinabihan itong pilitin siyang pumasok sa silid ng kanyang kapatid dahil nag-aalala ito sa kanya. Laking sorpresa nilang dalawa nang makita si Kei dahil sa isang buong linggong hindi kumakain, nagkaroon ng matinding glow up ang bida at ngayon ay isa na itong divine beauty, kaya hindi na niya nakikilala ang sarili sa salamin. Gaya ng inaasahan, nagulat ang lahat sa kanyang silid-aralan at bigla na lang na love at first sight ang mga dating nagtreto sa kanya dahil sa bago niyang ganda. Sa pagkakataong iyon, nilapitan ni Nozomu ang ating bida at nang makita niya ito, tumakbo ito palabas ng silid-aralan dahil dinadala ng bata sa kanya ang masamang alaala ng bida ng kanyang BL series. Sa gayon, nabangga niya si Hayato, na umibig din sa kanya at naghahanda na dalhin ang kanyang infirmary dahil nasaktan niya ang kanyang mga tuhod ay iniwan ang bida na sorpresa dahil kadalasan ay napakalamig sa kanya. Sa infirmary, pareho nilang nakilala si Asuma at kinikilala niya ito sa kabila ng kanyang pisikal na pagbabago dahil ang ating bida ay kumilos pa rin tulad ng dati. Sa paglabas, si Yusuke ang nangunguna at nagpasya na yayain si Kei na tumambay, ngunit ang iba pang mga lalaki ay nais din na tumambay sa kanya. Kaya sa kabuuan, siya ay may kadate kasama ang apat na pinaka-hot na lalaki sa paaralan. Ang bida ay tumawag sa isang pangunahin para tulungan siyang magbihis para sa date habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga lalaki at kung gaano siya kasama kapag nalaman ng mga lalaki na siya ay isang lihim na otako. Dahil dito, nagpasya ang bida na kumilos na parang isang taong walang ganoong panlasa, ngunit pagdating sa labas ng sinehan, nagtago siya upang pahalagahan ang kagandahan ng mga pinakagwapong lalaki sa kanyang paaralan at nalulusaw sa pag-iisip ng 1,000,000 fujoshi na eksena. Noon, napansin ni Yusuke na naroon si Kei, kaya tinawag siya nito at sinimulan niya ang pakikipag-date sa apat na lalaki sa sinihan. Ang pelikula ay namamahala upang mainip na Nozomu, sa punto kung saan siya ay nakatulog sa balikat ni Yusuke. Ang bida nang makita ito ay huminto sa panunood ng pelikula at nagsimulang pahalagahan ang cute na eksena ng mga lalaki. Sa kabilang banda, si Hayato ay nauwi sa pag-iyak dahil sa kwento ng pelikula, kahit na sinabi niyang ito ay isang masamang kasaysayan. Binibigyan siya ni Asuma ng ilang tisyo para matuyo ang kanyang mga luha. Ito ay nagpapantasya muli sa ating bida, kaya nagpasya siyang pumunta sa banyo upang ihinto ang pag-iisip tungkol dito. Paglabas ng banyo, hinawakan ni Yusuke sa kamay si Kei at dinala siya sa isang lugar para kumuha ng litrato. Sa sandaling iyon, may kung anong nararamdaman siya sa kanyang puso. May nararamdaman siya para sa isang lalaki sa unang pagkakataon. Ngunit ang pakiramdam na ito ay napuputol kapag nahanap sila ni Nozomu, at ang mga larawan ay naging mga larawan ng away sa pagitan ng dalawang lalaki, na isang magandang tanawin para sa pusa. Sa natitirang bahagi ng araw, sinubukan ng bida na itago ang kanyang otaku side habang nagsasaya kasama ang mga lalaki at ito ay nag-iiwan sa kanya ng pagod. Paglabas niya ng sinihan, narinig niya ang isang tindero na nagpo-promote ng una ng paborito niyang karakter mula sa kanyang BL series. Hindi na siya makatiis at sinira niya ang kanyang pangako na magpanggap na hindi isang otaku at tumungo sa tindahan para bumili ng unan. Sa paglabas,
inamin ng bida sa mga lalaki na siya ay isang otaku, habang iniisip na maaaring ito na ang katapusan ng kanyang relasyon sa kanila. Ang mga lalaki ay hindi masyadong nagulat at tinanggap siya, ngunit lalo na si Asuma, na mas pinipili ang bida na maging kanyang sarili at hindi itinatago ang kanyang panlasa. Ang kabanata ay nagtatapos sa sinabi ni Kei sa kanyang kaibigan ang lahat ng nangyari sa kanyang pakikipag-date sa mga lalaki at pagkatapos ay ipinakita sa kanya ang mga larawang kinuha nila sa sinehan. Kinabukasan, nagulat si Nozomu nang makitang ginagamit ni Yusuke ang keychain na ibinigay ng bida sa lahat sa pagtatapos ng kanilang date. Pagkatapos ay pareho silang tumungo sa gym at humanga na si Kei ay mahusay na naglalaro ng volleyball at iniisip ni Nozomu kung paano siya palaging ganoon kahit na siya ay chubby, na nag-iiwan sa kanya ng kaunting pagkalito. Dahil dito, nagpa siya ang kanyang mga kaklase na hilingin sa kanya na sumali sa soccer club sandali dahil nasugatan ng isa sa kanilang mga miyembro ang kanyang tuhod sa bida, kahit na hindi siya marunong maglaro ng soccer maliban dahil nagtitiwala siya sa mga anime ng soccer na pinapanood niya sa buong buhay niya. Nagulat ang lahat ng lalaki nang marinig ito at nag-aalok si Yusuke na tulungan siya sa kanyang pagsasanay. Sinabihan niya si Nozomu na makipagtulungan at tulungan din ang bida, ngunit tumanggi siya dahil sa tingin niya ay hindi makakarating si Kei sa loob ng isang linggo. Kaya't ang bida ay nagalit sa kanya at lahat sila ay nag-aaway dito. Mamaya, ang bida ay nagsisimula sa mga kasanayan sa soccer at ang warm-up ay nag-iiwan sa kanya ng sobrang pagod. Lumipas ang mga araw at halos wala nang bumubuti ang kanyang mga kasanayan, kaya ang mga kasamahan sa koponan na humingi ng tulong sa kanya ay nagsimulang mag-isip na hindi sila dapat humingi ng tulong sa kanya at si Nozomu ay nakikinig sa kanila at sinabi sa kanila na baguhin ang kanilang saloobin dahil sila ang humingi ng tulong sa bida noong una at iniwan silang tahimik. Nang makita ni Nozomu ang bida, napagtanto niya kung ano ang pinag-uusapan ng mga babae tungkol sa kanya dahil hindi siya makaka-score ng isang goal laban sa kalabang koponan. Kaya sinabi niya sa kanya na sumuko, ngunit sinabi sa kanya ng bida na hindi siya susuko dahil gusto niyang kumpletuhin ang hamon at patunayan na may disiplina at lakas ng loob ang anumang bagay ay posible. Nang makita ang kanyang pagnanasa, nagpa siya si Nozomu na tulungan siya hanggang sa araw ng laban. Sa araw ng laban, malapit nang matalo ang koponan ng bida na may markang 0 hanggang 1. Kaya't nagpa siya siyang gumawa ng isang huling imposibleng hakbang at sabihin sa kanyang koponan ang tungkol dito. Sumang-ayon sila at nagpatuloy sa paggawa nito. Ang bida ay tumatanggap ng bola at naglalayon sa kanyang sariling arko. Sa sandaling iyon, ang bola ay gumagawa ng isang imposibleng pagliko patungo sa arko ng kalabang koponan at namamahala upang maka-score ng isang epic na layunin. Pagkatapos sa klase, mas relaxed ang pakiramdam ng bida dahil malapit na ang bakasyon at marami siyang gagawin, ngunit lumabas ang guro at sinabihan siyang mag-alala muna sa kanyang mga pagsusulit dahil kung hindi ay kailangan niyang pumasok sa paaralan ng 2 linggo at hindi siya magkakaroon ng bakasyon. Nag-aalok si Asuma na tulungan siya sa pag-aaral, at ang iba pang mga lalaki ay tumalon at nagpaplanong sumama din sa kanila upang mag-aral. At pumunta sila sa library. Habang sila ay nag-aaral, sinisikap ni Nozomu na gawing mas mababa ang pakiramdam ni Hayato dahil mas bata siya sa kanila ng 1 taon, kaya sinubukan siya ni Nozomu na paalisin sa grupo, ngunit ipinakita sa kanya ni Hayato ang matalinong mga sagot na siya sa kabila ng pagiging mas bata ng 1 taon ay isang taong mas nakakaalam kaysa kay Nozomu, at nagmumukha siyang tanga. Sa sandaling iyon, nagsimulang magtalo ang 2 batang lalaki, kaya ang iba pang mga estudyante na naruroon ay pinalayas ang koponan mula sa isang silid-aklatan. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang family restaurant, at ang parehong bagay ay nangyayari tulad ng sa library. Kaya't nagpasya silang pumunta sa bahay ng bida, at bago sila pumasok sa kanyang silid, nagpatuloy ang bida na gumawa ng mabilisang paglilinis, para hindi nila makitang inaatake niya ang iyong mga gamit. Excited ang nanay ni Kei na makakita ng napakaraming gwapong lalaki, kaya naglagay siya ng ilang makeup para magmukhang maganda para sa kanila. Ngunit sinabi sa kanya ng bida na mukhang wala siya sa isang horror movie at itinulak siya palayo sa pagpasok sa kanyang silid. Sa kabilang banda, si Nozomu ay nabigo na naroroon, dahil naisip niya na ito ay isang bagay na tulad ng isang romantikong date, habang tinutulungan niya ang bida na mag-aral. Habang nagpapatuloy ang bida sa kanyang ina, nagsimulang hanapin ng mga lalaki ang mga bagay na otaku na itinago ni Kei,
At sa una ay nabigla sila dahil medyo nakakasuka ng panatismo ang bida para sa kanyang paboritong karakter mula sa kanyang anime. Bumalik si Kay at nakitang natuklasan ng mga lalaki ang kanyang mga gamit, kaya ipinakita niya sa kanila ang altar na ginawa niya sa kanyang namatay na karakter na anime, at lahat sila ay nagsimulang magdasal para sa kanyang pagkawala. Biglang dumating ang kapatid na lalaki ng bida at nagulat na nagdala siya ng maraming lalaki, kaya't siya ay nagtakda upang ilantad siya bilang siya ang otako. Ngunit ito ay nagtatapos sa pagkagalit kay Asuma, at sinabi niya sa kanya na alam ng lahat ang panlasa ng bida, at siya ay napakabastos sa kanya, at mabait na pinalayas siya sa silid. Nagulat ang kapatid at naalala ang mga sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na babae, na hindi lahat ay makitid ang pag-iisip tulad mo. Pagkaalis ng mga lalaki sa kanyang bahay, binigyan siya ng kapatid ng bida ng 2 treat bilang paghingi ng tawad sa pag-aarte niya na parang tanga. Sa huli, ang bida ay pumasa sa pagsusulit, pagkatapos ang lahat ng mga lalaki ay humihiling sa kanya na tumambay, ngunit siya ay may mga prioridad sa otako kaysa sa mga lalaki. Pagkaraan ng mga araw, isang cultural festival ang magaganap sa paaralan, at ang mga lalaki ay naisip na magkaroon ng isang maid cafe, na kung saan ang bida ay gustong-gusto, ngunit siya ay nagmumungkahi na ang mga lalaki ay dapat magbihis bilang mga katulong, upang siya ay gumawa ng mga costume para kay Nozomu at Yusuke. Nag-aalala si Asuma, dahil marami siyang tinatanggap na trabaho ng sabay-sabay, at sa tingin niya ay hindi niya matutulungan ang kaganapan, ngunit naniniwala ang bida na makakadalaw siya. Kasabay nito, nalaman ng bida na si Hayato ang gaganap bilang isang prinsesa sa teatro ng kanyang nagtatampo, at nag-aalok na gawin ang kanyang kasuotan upang maging ang pinakamagandang prinsesa sa lahat, ngunit hindi niya naisip na gagastos ito ng malaking trabaho. Nag-aalok si Yusuke na tulungan siya, at ganoon din ang ginagawa ng iba. Naalala ni Kei na kailangan niyang tumulong sa History Club, kaya pumayag ang mga lalaki na palitan siya sa club habang nagsisimula siyang gumawa ng mga costume. Mukhang hindi comfortable si Yusuke sa relasyon nilang lahat, kaya tinanong niya si Nozomu kung bakit patuloy niyang sinusubukang kunin ang bida, at sumagot si Nozomu na ito ay dahil masaya siya sa kanya. Salamat sa tulong ng lalaki, nagawa ng bida na tapusin ang mga costume at masaya para sa kanya, ngunit hindi ito nagtagal dahil dumating si Yusuke at ipinagtapat sa bida na siya ay umiibig sa kanya. Lumitaw sina Nozomu at Hayato, at sinabi sa kanya na sila ay nagmamahalan din. Dahil dito, iminungkahi ni Asuma sa bida na pinakamahusay na hatiin niya ang kanyang oras sa pantay na bahagi, upang ang bawat lalaki ay makasama sa kanya nang hindi nagdudulot ng kaguluhan ang iba. Mukhang isang magandang ideya sa lahat maliban sa bida, dahil gusto niyang magsaya sa festival kasama ang lahat, ngunit ngayon ay kailangan niyang lumabas kasama ang bawat isa sa mga lalaki sa iba't ibang oras at hindi na magkasama tulad ng dati. Sinimulan niya ang kanyang pahinga, at ang una sa listahan ay si Nozomu. Sa kalagitnaan ng kanilang pagdedate, nakasalubong nila ang isang malaking pulutong, kaya hindi sila mapag-isa, at nang si Nozomu ay malapit nang ilipat ang kanyang amo, pinutol sila ni Asuma, dahil tapos na ang kanilang oras. Kinuha niya ang bida para kumuha ng makakain. Pinapakain niya ito sa bibig sa romantikong paraan, kaya kinabahan ang bida, bagaman tila hindi ito ginawa ni Asuma sa klise na intensyon ng hindi direktang halik. Pagkatapos ay si Yusuke na, at pareho silang pumunta para manood ng palabas ni Hayato. Hindi nag-aksaya ng oras si Yusuke, at buong palabas ay hawak nila ang kamay ng isa't isa, kaya hindi makapag-concentrate ang bida sa palabas. Sa huli ay turn ni Hayato na lumabas kasama ang bida, at dinala niya siya sa horror house upang ipakita sa kanya na siya ay isang tunay na lalaki, ngunit kapag nasa loob na siya ng lugar, mas natakot siya kaysa sa kanya, at nauwi sa pagyakap sa bida dahil sa takot. Dahilan para matambas silang dalawa, at ang kanyang mukha ay napunta sa harap ng bida sa pamamagitan ng purong pagkakataon. Dahil dito, naubusan ang bida para sabihin kay Amane ang lahat, ngunit natatawa siya habang iniisip na para itong isang larong utong. Ang bida ay nananatili sa hagdan na nag-iisip tungkol sa kung paano nangyayari ang mga bagay na masama sa mga lalaki, at ang ilang mga lalaki ay lumitaw at sinubukang manligaw sa kanya. Ang ating bida, na medyo pagod na at galit, ay nahuhulog sa isa sa kanila sa pamamagitan ng salpok, pagkatapos ay nagsimula siyang tumakbo, dahil ang mga batang ito ay gustong maghayganti. Sa swerte niya, lumabas ang 4 na lalaki para ipagtanggol siya,
ngunit ayaw niyang magkaroon pa ng away, kaya sinigawan niya silang lahat na tumigil ng sabay-sabay. Napagtanto ni Yusuke na masyado niyang minamadali ang mga bagay-bagay, kaya nagpasya siyang gawing mas mabagal ang mga bagay-bagay, at sinabi sa kanya na para ipakita na siya ay seryoso, ipapasayaw niya ang mga lalaki sa isa't isa sa paligid ng apoy, na nagtatapos sa pagiging isang napakahusay na piraso ng sining para sa mga mata ng bida at isang pangunahing. Malapit na ang Pasko at walang party ang mga lalaki kasama ang bida, pero nagplano na siya mag-isa. Yun ay ang pumunta sa Comitech, ang pinakamalaking doujinshi selling expo sa bansa, kaya napagdesisyonan ni Asuma na samahan siya ng 4, kaya pagkatapos ay lumabas na sila para mag-party, na pumayag silang lahat. Ang hindi alam ng mga lalaki ay magtatagal ang lahat ng ito. Kinabukasan, kailangan nilang bumangon ng 5 AM para sumakay ng masikip na tren at makarating ng 7 AM sa site. Ang masama pa nito, kailangan na nilang maghintay sa mahabang pila ng mahigit 3 oras na tuloy-tuloy para makapasok sila sa Comitech. Pagpasok, naghiwa-hiwalay ang mga lalaki sa mga grupo para mabili nila ang lahat ng magazine sa lalong madaling panahon. Habang bumibili ng mga magazine, excited ang mga lalaki sa mga sales girls sa lahat ng stands kasi parang bida lang sila, naglalaway sila nang makitang magkakasama ang mga gwapong lalaki. Sa kabilang banda, lumabas saglit ang bida pagkatapos mabili ang lahat ng kailangan niya. Sa pagkakataong iyon, ang isang pro cameraman ay patuloy na iginigiit na gusto nitong kunan ng litrato ang mga binti nito, kung saan siya ay naliligalig at hindi alam kung ano ang gagawin. Sa kabutihang palad para sa kanya, isang binata ang humarap sa cameraman at sinabi sa kanya na huwag maging pro sa gitna ng lahat ng mga tao, na tumingin sa lalaki sa masamang paraan at humingi ito ng tawad sa kanya at umalis. Nagpasalamat siya sa lalaki at napagtanto niya na nagko-cosplay siya ng isang karakter mula sa paborito niya, kaya sinimulan niyang sabihin sa kanya na mahusay siyang gumawa ng costume. Nang dumating ang 4 na lalaki at sinabi sa kanila ng binata na dapat nilang alagaan ang bida at umalis, ngunit hindi bago halikan ang kanyang kamay, na ikinagulat ng mga lalaki. Humihingi sila ng paumanhin sa bida dahil sa pagiging huli. Maya-maya ay nagtakda na silang umuwi, ngunit sa kasamaang palad, ang trapiko sa daan pabalik ay medyo kakilakilabot, kaya't dumating sila ng walang lakas sa karaoke at ang tanging nagsaya ay ang bida. Kinabukasan sa paaralan, sinabi ng bida kay Amane na nakilala niya ang isang batang lalaki na gumawa ng napakagandang cosplay ni Sebastian, isang karakter niya, at siya ay biglang, lumitaw ang batang lalaki at binati ang bida sa sandaling iyon. Napagtanto niya na babae talaga ang lalaki at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Shimanishina, kaya agad silang naging magkaibigan at parehong sumama sa mga lalaki sa tanghalian. Nakahinga sila ng maluwag nang makitang babae pala talaga ang batang lalaki noong nakaraang araw, ngunit sikat na sikat ito sa iba pang mga babae sa paaralan, kaya nagseselos na naman sila sa kanya. Nagsimulang mag-usap si Shima at ang bida tungkol sa isang anime, kaya niyaya ni Shima ang bida na pumunta sa kanyang bahay dahil sa tingin niya ay magugulat siya sa mga bagay na mayroon siya doon. Ang mga lalaki, na hindi maiiwan, ay nagpapanggap na isang tagahanga ng anime at nagpasya na sila ay pupunta pa rin sa bahay ni Shima. Tinanggap niya, ngunit may isang kondisyon, na sasabihin niya sa kanila pagdating nila sa bahay ni Shima. Pagdating sa bahay ni Shima, nagulat ang lahat nang makitang mayaman siya at may mga buong kwarto na nakalaan sa kanyang koleksyon ng geek. Ang bida ay hindi tumitigil sa pagiging excited kapag nakikita niya ang mga figure, magazine, lahat. Sa huli, sasabog siya pagdating nila sa manga room dahil nasa kanya ang lahat ng magazine ng paborito niyang serye, kahit nawala siya. At sa sandaling iyon, ibinunyag ni Shima sa lahat na siya ay isang sikat na mangaka at si Nezumo ay nagsimulang mawalan ng pag-asa nang makitang si Shima ay halos perpekto. Nang maglaon, sinabi ni Shima sa mga lalaki na dapat nilang tuparin ang kanyang kondisyon at dalhin ang lahat sa sala at may isang bida. Naglalaway sila sa kung ano ang kanilang gagawin, dahil ang kondisyon ni Shima ay ang mga lalaki ay magkapares at mag-pose ng magkasama, kaya maaari niyang, sabihin nating, makakuha ng inspirasyon para sa kanyang susunod na manga. Pagkatapos ng ilang mga larawan, ang mga lalaki ay nagsimulang tumanggi na magpatuloy habang si Shima ay nagsimulang taasan ang antas ng pisikal na contact sa pagitan nila. Pagkatapos ay nagpasya ang bida na ipakita sa kanila kung paano ito gagawin. Ipinatong niya ang ulo ni Shima sa kanyang kondangan. Si Shima, matapos makita ang mga labi ni Kei mula sa ibaba,
lumalaban ba ito? At nauwi sa pagnanakaw ng halik, naiwan ang mga lalaki na tulala at binago ni Kay, dahil iyon ang unang halik ng bida, at ito ay sa isang babae. Dumating ang bida sa kanyang bahay, hindi niya maiwasang isipin ang halik na ibinigay sa kanya ni Shima. Habang nagbabrowse sa internet, nalaman niyang magkakaroon ng contest para sa Valentine's Day, na sponsor ng mga tagalikha ng kanyang paborito anime. Kinabukasan sa paaralan, gustong makita ni Shima na sabihin sa kanya ni Kay ang tungkol sa paligsahan, ngunit hindi siya hinayaan ni Nozomo na mapalapit dahil sa kung gaano siya kitiyagas sa bida. Bagamat magkakasama pa rin sila, at pareho silang nagsimulang magplano kung paano gumawa ng pinakamasarap at magandang biswal na tsokolate para manalo sa paligsahan, inanyayahan ni Shima ang bida sa kanyang bahay at ang mga lalaki ay walang pagpipilian kundi ang sumama sa kanila upang bantayan na walang ginagawa si Shima sa bida. Nasa bahay na, parehong nagsimulang magsanay at dahil ang mga karaniwang tsokolate ay napakasimple. Iminumungkahi ni Shima sa kanila na gawin itong 3D upang madagdagan ang pagiging komplikado. Nagawa ng bida ang isang napakapangit na manika, kaya dumaikit si Shima sa kanya upang subukang turuan siya ng malapitan. Pinaghiwalay sila ni Nozomo dahil hindi niya gusto ang ugali ni Shima. Sa kabilang banda, tinanong siya ni Yusuke kung bakit napakatindi niya sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ito ay dahil naaakit siya sa kanya dahil sa kanyang pisikal na hitsura at sinabi kay Yusuke na hindi nila siya maaaring husgahan para doon, dahil mahal din nila siya para sa parehong bagay. Dahil dito ay napaisip si Yusuke. Samantala, ang bida ay gumawa ng isang huling pagsisikap na gawin ang pinakamahusay na tsokolate, ngunit gaano man siya kahirap subukan ng maraming beses, hindi siya makabuo ng isang magandang bagay upang makipagkompetensya, kaya binigay ni Shima ang kanyang tsokolate sa kanya upang siya ay manalo sa paligsahan. Ang bida sa una ay tumanggi, ngunit ang mga lalaki ay nakumbinsi siya. Habang sinasabi nila sa kanya na wala siyang gaanong oras, at kung gusto niyang manalo, dapat niyang i-post ang pinakamagandang tsokolate, na halatang gawa ni Shima. Sa bahay, nagpa siya ang bida na i-post ang larawan ng kanyang tsokolate, dahil sa huli ay napagtanto niya na ang mahalaga ay ang pagsisikap at pagmamahal ng mga tsokolate, hindi ang kanilang hitsura. Kinabukasan ay ipinaliwanag niya ito sa iba, at binabati nila siya sa paggawa nito, at pagkatapos ay nagbibigay siya ng mga tsokolate sa lahat. Kinabukasan sa klase, laking gulat ni Amane at ng kanyang mga kaklase nang makitang tumaba muli ang bida dahil kinain niya ang lahat ng natitirang tsokolate mula sa pagsasanay. Sa sandaling iyon, pumasok sina Nozomo at Yusuke at nagalit nang makitang tumaba muli ang bida. Sa sandaling iyon, ang bida ay umalis sa silid-aralan at aksidenteng natamba si Hayato. Pagkatapos ay sa infirmary, siya at si Nozomo ay nagpaplano na magpayat ang bida. Nang maglaon, ang mga lalaki ay tumungo sa confectionery at nakita si Shima, kasama ang bida, na nagmemeryenda, dahil ipinagdiriwang nila na nanalo siya ng premyo sa paligsahan sa araw ng mga puso. Nais ni Nozomo na magdiwang kasama si Shito, at sinabi sa bida na pinakamahusay para sa kanya na magmukhang maganda bago makilala ang mga idolo mula sa kanya, kaya pagkatapos ng mga klase, pareho silang nagsimulan ng isang mesensinang plano sa pagsasanay, na nag-iiwan sa bida na sobrang pagod. Kinabukasan, nagmungkahi si Hayato ng isang ehersisyo na maaaring magustuhan ng bida dahil ito ay isang napaka-otako na hakbang at pinipilit ang iba pang mga lalaki na gawin din ito, para ipakita sa kanya ang kanilang suporta. Gusto niya ang ehersisyo at hindi siya tumitigil sa paggawa nito, ngunit sineseryoso niya ito, at kapag gumawa siya ng masamang galaw, sa huli ay sumasakit ang likod niya at dinadala sa infirmary. Nagsimulang makipagtalo si Shima sa mga lalaki, na sinasabi sa kanila na itigil ang pagsisikap na tulungan ang bida na magbawas ng timbang dahil nagdudulot lamang sila ng gulo. Sinabi sa kanya ni Asuma na hindi ito ang kanyang desisyon, ito ang bida, at tinatanggap niya na ito ay totoo, ngunit hindi nito pinipigilan siya na simulan ng labis na pagprotekta sa kanya. Kinabukasan, napansin ng bida na sobrang overprotective si Shima, kaya napagod siya dito at gusto nang umalis sa klase. Napansin ito ni Yusuke, kaya tinulungan niya itong makatakas mula sa pagbabantay ni Shima at dinala siya sa terrace ng paaralan. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang magbawas ng timbang kung ayaw niya. Sinabi niya sa kanya na hindi niya masasayang ang lahat ng tulong mula sa iba at nais niyang matupad ang layunin ng pagbaba ng timbang kahit na ano.
Naantig dito ang puso ni Yusuke nang mapagtanto niya na ang nagustuhan niya sa kanya ay ang determinasyon at pagnanais nitong magtagumpay, hindi ang kanyang pangangatawan, at kinikilala niyang in love ito sa kanya kahit mataba siya ngayon. Sa pagbabalik sa silid-aralan, sinabi niya ito kay Nozomu at naiinis si Nozomu na marinig ito, ngunit sinabi niya sa kanya na mas mahalagang pagandahin siya at payat na muli. Tapos sa gym, binibigyan nila siya ng listahan ng mga premyo na maaangkin lang ng bida kapag nabawasan siya ng ilang kilo. Ang lahat ng mga premyo ay mga bagay na fujoshi, na magiging maluwalhati para sa kanya na makita. Ito ay pagkatapos na ang bida, nang hindi nag-aaksaya ng oras, ay nagsimulang magsanay ng mabilis, ngunit sinabi ni Yusuke sa kanya na magdahan-dahan upang maiwasang masaktan, na nagpapatunay kay Shima na ang kanyang damdamin ay hindi lamang para sa kanyang figure. Pagkalipas ng ilang araw, salamat sa pagsisikap ng mga lalaki, ang bida ay namamahala sa pagbaba ng timbang, ngunit si Shima ay nagdagdag ng dagdag na premyo na isang halik sa pagitan ni Yusuke at Nozomu, kaya ang bida ay sumabog sa mga piraso upang makita ang isang halik sa pagitan ng dalawang lalaki ng napakalapit. Makalipas ang mga araw, dumating ang bida sa paaralan na may blanko ang mukha, hindi pinapansin ng mga lalaki habang naglalakad. Pagkatapos sa confectionery, tinanong siya ni Shima kung ano ang mali, kung saan ipinagtapat niya na ito ay dahil nakakita siya ng bagong paboritong karakter sa ibang serye. Alam na ni Shima at baliw din sa bagong karakter na ito. Kaya't ang dalawa ay nagsimulang magkaroon ng kanilang karaniwang fujoshi na pag-uusap, hanggang sa magkabanggaan sila dahil sa magkaibang opinyon. At iyon ay tungkol sa kung sino ang nasa ilalim ng relasyon ng karakter na gusto nila sa kanilang Panginoon. Kaya nauwi sa away ang dalawa. Kinabukasan, wala ni isa sa kanila ang bumabati sa hallway at napansin ito ni Amane kaya tinanong niya sina Nozomu at Yusuke kung alam nila kung anong problema ng bida kay Shima. Ikinwento nila sa kanya ang nangyari noong nakaraang araw kaya natakot si Amane, dahil ang ganoong uri ng away ay karaniwan sa pagitan ng mga fujoshi, dahil ito ang uri ng away na sumisira sa pagkakaibigan kaya ang mga lalaki, na nakikita na ang bida at Shima ay hindi masaya na naghiwalay. Magpas siya na gawin ang lahat para magkasundo sila. Tinawag ni Asuma ang bida na nagsisinungaling sa kanya at sinabing nagsimula siyang manood ng anime at interesado siyang bumili ng mga figurine, kaya pumayag ang bida na maging gabay niya. Sa kabilang banda, kinukumbinsi ni Yusuke si Shima na bumili ng mga figurine para sa bida, na sinasabi sa kanya na hindi niya dapat isipin na tulungan siya dahil hindi na niya kaibigan ang bida. Ang mga lalaki ay namamahala upang tipunin silang dalawa sa parehong oras, nagkataon lang daw na nagkita sila. Hinawakan sila ng mga lalaki upang hindi sila tumakas, at lahat sila ay sabay na magtanghalian. Sa mesa, pinag-uusapan ng mga lalaki ang tungkol sa anime upang si Shima at ang bida ay mag-react at makipag-usap sa kanila, ngunit si Hayato ay nagkagulo ng ilang beses habang ipinapaalala niya sa mga babae ang mga bagay na kanilang pinag-awayan. Sa huli, nagpasya silang mag-declare ng digmaan para makita kung sino ang tama sa karaktership ng kanilang anime. Para dito, sumasang-ayon silang gumawa ng sarili nilang doujinshi, ay publish ito sa isang manga site, at mananalo ang fanfic na nakakuha ng pinakamaraming hit. Sinabi ni Yusuke kay Shima na maaaring wakasan nito ang kanyang pakikipagkaibigan sa isang pangunahing tauhan, ngunit huminto siya doon, dahil hindi masama para sa kanya na magkaroon ng mas kaunting karibal. Lumipas ang mga araw, at ang bida ay nagsisikap na tapusin ang kanyang manga sa tamang oras, pagkatapos ay nakilala ni Hayato, sa pasilyo ng paaralan, si Shima, at sinubukan siyang kumbansihin na sumuko sa digmaan, dahil marami siyang pakinabang bilang isang profesional na mangaka, ngunit kinuko siya nito at sinabihan siya na mas mabuti na huwag makialam sa kung saan hindi siya tinatawag. Dumating ang araw ng publikasyon, pumunta ang mga babae sa terrace ng paaralan at ipinakita ang kanilang mga cellphone na may mga resulta ng fanfic. Si Shima pala ang nanalo, kaya tinanggap ng bida ang pagkatalo niya, pero hindi raw nito mababago ang tingin niya sa fanfic na ginawa niya. Pagkatapos, binati ni Yusuke si Shima at sinabi sa kanya na ngayon ay pinaiyak niya ang taong mahal niya. Iniwan si Shima na mag-isip tungkol dito. Ang mga salitang ito ay labis na nakaapekto kay Shima, dahil noong siya ay unang pumasok sa paaralan, ang unang narinig niya ay ang kanyang mga kaklase ay pinuna siya dahil sa pagiging mayaman, ngunit nakita niya ang bida at nahuhulog sa isang kaklase, na sa tingin niya ay nakakatawa at cute.
Isa pa, naalala niya na siya ang unang nakabili ng lahat ng manga niya noong nagsisimula siya sa kanyang negosyo. Maya-maya, gusto ni Shima na makilala ng personal ang bida sa unang pagkakataon, kaya sinimulan niya itong hanapin sa paligid ng paaralan, ngunit hindi niya ito nakilala, dahil pamayat siya. Noong araw ng Kametek, nakilala ni Shima ang bida nang hindi niya alam, kaya kinabukasan ay nalaman na lang niya na ang magandang babae na nakilala niya sa Kametek ay ang parehong chubby girl na laging nakasuporta sa kanya, at doon niya napagtanto na hindi worth it ang pagkawala niya para sa isang barko. Sa kabilang banda, ang bida ay kasama ng mga lalaki sa isang restaurant at ayaw sagutin ang mga tawag ni Shima, kaya si Yusuke, bilang isang mabuting kaibigan, ay ipinadala sa kanya ang lokasyon kung saan sila naroroon, upang siya ay makarating at makipagkasundo sa bida, dahil ang kanilang pagkakaibigan ay mas mahalaga kaysa sa anumang barko. Dahil dito, pinamamahalaan nilang maabot ang isang kasunduan at nagpasya na ang dalawa ay dapat na maraming nalalaman sa kanilang relasyon, na nag-iiwan sa mga lalaki na nalilito. Dumaan ang mga araw at anibersaryo ng karakter na pinagbasehan ng creator para gawin ang pangunahing karakter ng anime na nagustuhan ng mga bida, kaya nagpasya sila ni Shima na pumunta sa santuwaryo, kung saan magaganap ang kaganapan, at sinubukan nilang iwanan ang mga lalaki sa tabi dahil alam nila na hindi nila gusto ang anime na tulad nila. Ngunit ito ay lumabas na si Asuma ay gusto ito, dahil ang anime na iyon ay maraming mga sanggunian ng kasaysayan at sa kadahilanang ito ay gusto niya ito. Dahil dito, nagpasya ang iba pang mga lalaki na pumunta, dahil hindi nila planong iwanan ang pangunahing karakter. Pumunta sila sa isang lumang hotel at lahat, maliban kay Nozumo at Yusuke, ay naantig sa pagiging rustic ng lugar. Dumating ang oras ng pagtulog at nagsimula silang mag-unanan at sa isang punto ay napunta si Yusuke sa ibabaw ng bida. Kinakabahan siya, ngunit sa sandaling iyon ay pinutol sila ng kasambahay dahil sa sobrang ingay at nauwi sila sa pag-aaway. Sa gayon, nagulat si Yusuke nang makita ang reaksyon ng bida na tila gusto niya ito, kahit kaunti. Kinabukasan, lahat sila ay tumungo sa templo upang magdasal at pagkatapos nito, pumunta sila sa museo kung saan matatagpuan ang baluti ng kanilang paboritong karakter, ngunit sinugod sila ng security guard, dahil ang mga batang babae ay nanatiling hinahangaan ang rebulto sa loob ng mahabang panahon at mas maraming tao ang naghihintay sa kanilang turn. Sinabi ni Asuma sa lahat na pinakamahusay na bisitahin ang libingan ng Panginoon, kaya pumunta silang lahat at nagsimulang manalangin para sa Panginoon, kahit na ang bida at Shima ay nananatili ng mahabang panahon. Nang maglaon, pumunta sila upang kumain ng isang bagay sa isang restaurant doon. Sinabi ni Asuma sa lahat na ang libingan na kanilang binisita ay naglalaman lamang ng katawan ng Panginoon, dahil ang ulo ay inilibing sa isang maliit na isla malapit sa kanilang kinaroroonan, kaya ang mga batang babae ay gustong pumunta sa lahat ng paraan. Sa sandaling iyon, binabalaan sila ng may-ari ng restaurant na huwag pumunta, dahil ang lugar, ayon sa mga alingaungaw, ay isinumpa. Ito ay higit pa sa sapat na dahilan para gusto ng bida at Shima na pumunta, kaya gumawa sila ng laro upang magpasya kung sino ang sasama kung kanino sa mga bangka upang makarating sa isla. Sa pamamagitan ng pagkakataon ng buhay, si Yusuke ay nauwi sa pagpapares sa bida at sinabi niya sa kanya na huwag matakot at huwag lumaban upang makatanggap ng pagmamahal at nagpapatuloy na hawakan ang kanyang kamay at tinanggap niya siya. Nakikita ni Nozumo at Shima kung ano ang ginagawa ni Yusuke sa bida, kaya nagalit sila, at sa sobrang bilis, nataman ang kanilang bangka upang pigilan siya sa panliligaw sa bida. Pagkaraan ng ilang sandali, isang bagyo ang nagulat sa kanila, at bagamat sila ay nasa isang lawa, sila ay nauwi sa pagkasipsip ng isang whirlpool, kaya sila ay nahiwalay sa dalawang grupo. Sa isang banda, natakot sina Shima at Hayato nang makita nilang walang malay si Nozumo. Pagkatapos ay nagudyok ito kay Yusuke na bigyan ng bibig sa bibig na paghinga ang kanyang kaibigan, na labis na nabighani kay Shima, at nagpatuloy siya sa pagkuha ng ilang larawan para sa kanyang koleksyon ng fujoshi. Sa kabilang banda, si Asuma ay kasama ng bida at siya ay wala ring malay, kaya nagpasya si Asuma na bigyan siya ng bibig sa bibig na paghinga, ngunit hindi siya nagtagumpay, dahil ang bida ay namamahala upang magising at mag-react bago iyon mangyari. Nag-usap silang dalawa tungkol sa nangyari at hinanap ang iba pa nilang mga kaibigan. Sa kasamaang palad para sa kanila, napagtanto ng parehong grupo pagkatapos ng mahabang panahon na sila ay naglalakad ng paikot-ikot.
Sa isang sandali, ang bida ay bumagsak mula sa isang lagnat, kaya dinala siya ni Asuma sa isang cabin na nakita niya doon. Sa loob ng cabin, hinubad ni Asuma ang mga damit ng bida at niyakap siya, na halos gawin niya ito para sa kanyang kaligtasan. Ipagpalagay natin na ito ang kaso. Paggising niya, naisip ng bida na panaginip lang ang lahat dahil may impresyon siyang hinahabol siya ng mabalahibong pusa para hindi siya giniginaw. Bagamat hindi nagtatagal ang saya ng dalawa dahil kailangan nilang umalis sa cabin at tumakbo dahil may mga kaluluwang humahabol sa kanila. Lumalabas na ang lugar ay sa katunayan ay isinumpa, at ang samurai kung saan ang paboritong karakter ng bida ay batay ay kukuha ng sinumang makagambala sa pahinga ng kanyang ward. Salamat sa destiny, nakabili si Asuma ng anting-anting sa templo, at pinuprotektahan sila nito mula sa mga kaluluwang humahabol sa kanila, ngunit nahihirapan si Asuma na pigilan ang samurai. Noon ay umatake ang bida, dahil mayroon din siyang anting-anting na katulad ng kay Asuma, at marami siyang natutunan tungkol sa exorcism sa pagsasaliksik ng kanyang mga anime. Huminto ang samurai nang marinig niya ang diskurso ng bida, habang kinakausap siya nito tungkol sa kung gaano siya kamahal ng mga tao, na nakaapekto sa samurai at nagpas siyang umalis ng payapa upang makapagpahinga ang kanyang Panginoon. Sa pagtatapos ng araw, ang lahat ay bumalik sa restaurant at ang may-ari ay humihingi ng paumanhin dahil tila binigyan niya ang mga lalaki ng mga hallucinogenic na kabute, ngunit si Asuma ay hindi masyadong sigurado tungkol doon dahil ang kanyang anting-anting ay talagang nasira, na nag-iiwan sa lahat ng iniisip kung ang kanilang naranasan ay totoo o hindi, ngunit ang tunay na bagay ay ang hindi direktang paghalik sa pagitan ni Yusuke at Nozomu. Kinabukasan sa paaralan, napansin ni Nozomu na maraming nangyari sa pagitan ni Yusuke at ng bida noong nakaraang araw, mula ngayon ay pareho silang gumagawa ng mga bagay na mag-isa, tulad ng paghawak sa mga kamay ng isa't isa kaya pakiramdam niya ay naiwan siya sa ibang mga lalaki, dahil ang bida ay iba rin ang pakikitungo sa iba, maliban sa kanya. Sa bahay, iniisip ni Nozomu na ang tanging kalamangan na mayroon siya upang mapalapit sa bida ay ang hitsura niya sa kanyang lumang paboritong karakter, na siya nga pala ay pumanaw na, kaya wala na siyang pakialam. Doon nagsimulang mag-isip si Nozomu kung paano niya maibabalik ang kanyang kalamangan, ngunit sa pagkakataong iyon, pinutol siya ng kanyang nakababatang kapatid na babae habang sinasabihan siyang maghanda para gawin ang sayaw mula sa kanyang paboritong anime. Napagtanto ni Nozomu na nag-aaksaya siya ng maraming oras sa katapusan ng linggo sa pagsasayaw kasama ang kanyang kapatid na babae, kaya nagtakda siya upang makahanap ng isang paraan upang gumawa ng isang bagay sa bida sa susunod na bakasyon. Kinabukasan, sinabi ng bida sa lahat na hindi na siya makakalabas pa dahil nagsisimula na siyang magtrabaho. Wala siyang pera para magbayad ng mga tiket sa lahat ng mga kombensyon na gusto niyang dumalo. Nang marinig ito, lahat sila ay nag-sign up para sa parehong trabaho. Sa swerte ni Nozomu, ito pala ay isang dula batay sa anime na pinapanood niya kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Siya ay nagtatapos sa pagkuha ng isang papel sa pangunahing cast kasama ang bida. Dahil dito, makakapag-practice sila ng magkasama, at sa wakas ay nagkakaroon siya ng pagkakataong gumugol ng oras ng mag-isa kasama siya. Gayunpaman, napagtanto ni Yusuke na sinusubukan ni Nozomu na mapalapit sa kanya, kaya nagsimula siyang makialam sa tuwing magagawa niya. Sa isa sa mga sandaling ito, bumagsak si Nozomu mula sa isang lagnat na inabot niya noong nakaraang gabi matapos hindi matuyo ang kanyang buhok bago makatulog. Habang nakarete, nagsisimula siyang maghalusinate tungkol sa bida. Pagdating niya para dalhan siya ng pagkain, mapuwersa siyang hinahalikan niya habang natutulog siya. Pumunta si Yusuke sa sesyon ng pagsasanay ngunit wala siyang nakitang isa sa kanila doon. Sinabi sa kanya ng mga castmate na nagkasakit si Nozomu, kaya iniuwi nila siya. Si Yusuke ay nagmamadaling lumapit sa kanya. Nang pumasok siya sa silid ni Nozomu at nakita kung ano ang nangyari sa bida, hindi siya nag-alinlangan kahit isang segundo sinuntok niya si Nozomu. Nagulat ang bida sa nangyari at tumakbo palayo. Galit na galit si Yusuke kay Nozomu dahil sinamantala niya ang sitwasyon para halikan ang bida. Walang ideya si Nozomu, naghahalusinate siya sa kanyang panaginip. Kapag nagising siya, hindi siya makapaniwala sa ginawa niya at nagpadala ng ilang mensahe sa bida, ngunit hindi siya pinapansin nito. Para bang hindi yun sapat, nagsisimula na rin siyang lumiban sa pagsasanay. Ang natitirang bahagi ng cast ay nagsimulang isaalang-alang ang pagpapalit sa kanya.
Ngunit gusto ng nakababatang kapatid na babae ni Nozomo na ang bida ang siyang gumanap, kaya nagpa siya si Nozomo na makipag-usap sa bida ng personal. Pumunta siya sa kanyang bahay, determinadong tuparin ang hiling ng kanyang kapatid. Samantala, ang bida ay nakahiga sa kama na may lagnat, nanunood ng isang BL manga. Napagtanto niya na kapag ang isang tao ay nagnakaw ng isang halik mula sa iyo, ito ay hindi maganda sa totoong buhay. Sa sandaling iyon, dumating si Nozomo sa kanyang bahay upang makipag-usap sa kanya. Bagamat malinaw na ayaw niyang makita siya, nilunok ni Nozomo ang kanyang takot at sinigawan siya ng katotohanan, na nagparamdam sa kanya ng higit na kahihiyan. Lumabas ang kapatid ng bida, handang sipain si Nozomo palabas. Sinabi ni Nozomo na aalis siya ngunit una, kailangan niyang ibigay sa kanya ang regalong ginawa ng kanyang nakababatang kapatid na babae para sa kanya. Ang kilos na ito ay nagdudulot ng bida sa kanyang pakiramdam, at sa wakas ay nagpa siyang lumahok sa palabas. Sa araw ng palabas, maayos ang lahat, maliban sa isang grupo ng mga panatiko na sobrang nakakainis. Ang grupong ito ay hindi tumitigil sa pag-istorbo sa iba, kaya't si Nozomo, kasama ang bida, ay nagpa siya na salakayin sila dahil sa pagdudulot ng maraming kaguluhan sa karamihan. Sa kalagitnaan ng laban, nasugatan ang isa sa mga miyembro ng palabas, kaya nagpa siya si Nozomo na pumalit sa kanya at pareho silang nagbigay ng isang mahusay na palabas salamat sa katotohanan na alam ni Nozomo ang koreografiya sa pagiging perpekto, lahat para sa pagkakaroon ng pagsasanay sa kanyang maliit na kapatid na babae. Nagawa ni Nozomo na eye-patch ang mga bagay-bagay sa isang bida, ngunit ang iba ay pinagtatawanan siya dahil nakakatawa ang hitsura niya sa isang damit, bagaman nakikita siya ng bida bilang napakatapang at nagpapaalala sa kanya na kung minsan ang mga lalaki ay maaaring maging mapagkakatiwalaan. Makalipas ang mga araw, namasyal ang buong grupo sa beach house ni Shima, ngunit hindi alam ni Hayato kung bakit siya pumayag na pumunta, dahil medyo payat siya at ayaw ng walang sando. Isa pa, mas homely siya, kaya ngayon ay hindi niya alam kung paano makakatakas doon. Si Shima ay nagsusurf kasama ang mga lalaki, ngunit hindi niya ito masundan dahil hindi siya marunong mag-surf, ngunit ang bida ay may parehong issue, at nag-iiwan ng pagkakataon para sa kanila na mapag-isa. Sa kabila ng katotohanan na sila ay mga baguhan, pareho silang masaya na magkasama. Dahil doon, humanga siya na makita sina Nozomo at Yusuke na nagsusurf sa halos propesyonal na paraan, kaya't inilabas ni Hayato ang kanyang lakas ng loob at nagpa siya na gawin ang parehong at nagsimulang mag-surf. Nagawa niyang sorpresahin ang lahat, ngunit pagkatapos ay bumagsak siya at bumagsak muli sa tuktok ng harapan ng bida. Nakakainis ang lahat, ngunit alam niyang hindi ito sinasadya, kaya pinatawad niya ito. Pagkatapos ay isipin ito bilang isang bagay na ang mga lalaki ay nakikinig sa ilang mga lalaki mula sa mesa sa likod, na pinag-uusapan kung gaano kaganda ang mga babae, lalo na ang bida at Shina. Ito ang dahilan kung bakit sinabihan ng mga lalaki ang mga babae na pumunta sa dalampasigan at takutin ang mga lalaki upang hindi sila lumapit sa sinuman sa mga babae, at natakot sila maliban. Sa panig ni Hayato, ilang sandali pa, napagtanto niya ang dahilan kung bakit itinulak ng mga lalaki ang bida at Shima, at masama ang pakiramdam niya dahil wala siyang nagawa, at iniisip na hindi siya nananakot ng sinuman sa pagiging napakapayat at mahina. Nagsisimula siyang maramdaman na wala siyang silbi, dahil itinatapon niya ang mga pagkain na ginagawa ng pangunahing tauhan at ang iba pa, na humantong sa pagpapaiyak sa kanya at nagpa siya na bumalik sa kanyang bahay. Hinahanap siya ng bida at ng iba pa, ngunit napagtanto nila na napakauto niya kaya pumunta siya sa tapat ng direksyon patungo sa cabin at malamang na naligaw siya sa kakahuyan. Sa daan, ang bida ay nauwi sa paghihiwalay sa iba dahil sa isang suspension bridge na naputol kapag siya ay dumaan. Sa kabutihang palad, hindi masyadong mataas ang tulay, kaya nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay upang hanapin si Hayato. Samantala, ang iba ay sinusubukang palibutan ang landas. Siya, sa huli, ay nahahanap siya, ngunit hindi sa paraang inaasahan niya, dahil nakulong siya sa pagitan ng mga baging, na nagpapaalala sa kanya ng isang eksena sa yawa ng isang cute na batang lalaki na may halimaw na may mga galami. Matapos kontrolin ang kanyang fujoshi impulses, tinulungan siya nito at pumunta sila sa isang abandonadong gusali, simula ng umulan, ngunit ito pala ang tagwa ng mga lalaking nangharas sa mga babae sa beach restaurant. Ang mga batang ito, nang makitang ang tanging kasama ng bida ay si Hayato, nagpa siya silang kunin ang bida sa pamamagitan ng puwersa,
ngunit hindi na natili si Hayato at sinipa ang guya ng lalaking may hawak ng bida upang subukang iligtas siya. Sa sandaling iyon, ang iba ay dumating, kaya lahat sila ay nagtuturo sa mga lalaking ito ng isang leksyon para sa pagsisikap na gumawa ng isang bagay sa pangunahing tauhan. Humihingi ng paumanhin si Hayato sa labis na abala sa lahat, ngunit isinasaalang-alang na ng lahat na siya ay medyo hanggal, kaya tinanggap ni Hayato ang kanyang mga kahinaan at nagpasya na dapat siyang pagbutihin bilang isang tao upang manatili sa isang bida. Bagamat sa sandaling ito ay napakauto pa rin niya kaya't hindi niya pinapansin ang kanyang nilalakaran. Bumalik sa paaralan, nakahanap si Asuma ng mapa ng kayamanan sa silid ng History Club, kaya inanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan na maglaro ng Hunt the Treasure. Ngunit ang tanging nasa sabik ay ang bida, kaya plano nilang marinig ito. Ang iba ay nabalisa, at nagpasya na samahan sila. Bagaman hindi maintindihan ni Shima kung bakit sila natatakot na si Asuma at ang bida ay nag-iisa dahil siya lamang ang hindi nagbigay ng hinala na may iba pang intensyon sa pangunahing tauhan. Sa kuweba kung saan sila naghahanap ng kayamanan, direktang tinanong ni Yusuke si Asuma kung plano niyang sakupin ang pangunahing tauhan, at sinagot niya na halatang mahal niya ang pangunahing tauhan, ngunit mahal din niya ang bawat isa sa kanila, na ikanalito ni Yusuke. Dahil dito, nagtanong si Yusuke ng isa pang tanong, ang isang ito ay mas tiyak, na nag-iiwan kay Asuma sa pag-iisip dahil hindi niya kailanman itinuring ang bida bilang isang espesyal na tao. Ngunit habang iniisip niya ito, mas napagtanto niya na mahal niya ito sa ibang paraan kaysa sa iba. Sa sandaling iyon, sinindihan ng mga lalaki ang bubong ng kuweba at natakot sila nang makakita ng maraming paniki. Kaya lahat sila ay nagsimulang tumakbo, maliban sa bida at Asuma, at sila ay naiwan sa dilim. Dahil dito, naalala ni Asuma ang isang trauma na naranasan niya noong bata pa siya, kaya hindi siya makagalaw sa kinaroroonan niya. Ito ang dahilan kung bakit kailangang hawakan siya ng bida sa kamay kasama ang iba. Dahil dito, niyayakap siya ni Asuma kapag nahanap na nila ang iba, dahil ayaw niyang malayo ito sa kanya. Sa huli, nahanap nila ang kayamanan, ngunit ito ay naging medyo nakakadismaya dahil ito ay isang biro lamang mula sa dating presidente ng History Club, at ito ay walang iba kundi ang nakatatandang kapatid ni Asuma na nagngangalang Kazuma. Pagkalipas ng mga araw, dumating si Kazuma bilang isang trainee na guro sa paaralan ng pangunahing tauhan, at sa kabila ng hindi nakatira sa parehong bahay ni Asuma, siya ay napakamagiliw sa kanyang kapatid, na nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa harap ng pangunahing tauhan at Shima, iniwan silang hindi makapagsalita. Lumitaw si Kazuma sa kanyang harapan at nagsimula silang mag-usap, kahit na sinubukan ni Asuma na pigilan ang kanyang kapatid na makipag-usap ng labis sa pangunahing tauhan, at nakuha nito ang kanyang atensyon, dahil ang Asuma na kilala niya ay hindi gagawa ng ganoon. Dumating ang katapusan ng linggo at ang pangunahing tauhan, pagkatapos ng pagbili ng mga bagay sa Otako, ay nakilala si Kazuma, na aalis ng sinehan, kaya niyaya niya itong kumain para mas makilala siya. Pagkatapos sa bahay ni Asuma, sinurpresa siya ng kanyang kapatid mula sa likuran at sinabi sa kanya na kumain siya kasama ang isang bida. Sinasabi rin sa kanya na maswerte siya sa pagkakaroon ng babaeng kasing ganda niya. Hindi umimik si Asuma, ngunit nakakaramdam siya ng discomfort sa kanyang dibdib nang marinig niya ang lahat ng iyon. Kinabukasan, pinuntahan ni Kazuma ang bida dahil gusto niyang bigyan siya ng limitadong edisyon na manika na matagal na niyang napanalunan at iningatan ito, at ipinagpatuloy niya itong ibigay sa kanya. Doon, nahulog ang isang libro mula sa stand, kaya hinawakan ni Kazuma ang bida upang hindi mahulog ang libro sa kanyang ulo. At dahil dito, malapit na silang magtapos, at hindi niya pinalampas ang pagkakataong ito para sabihin sa kanya kung gaano siya kaganda at subukang halikan siya. Dumating si Asuma at sinaktan ang kanyang kapatid at sinabi sa kanya na hindi tama para sa isang guro na manligaw sa mga mag-aaral, kung saan sinabi sa kanya ni Kazuma na hindi ito magiging problema sa loob ng ilang buwan, dahil titigil siya sa pagiging guro. Ngunit nagsinungaling si Asuma at sinabi sa kanya na siya at ang pangunahing tauhan ay nagde-date, na iniwan ang pangunahing tauhan na hindi makapagsalita. Hindi makapaniwala ang bida sa sinabi ni Asuma, at sa sandaling iyon, dumating ang iba pang mga lalaki at si Shima at walang prinsipyong inilantad ang kasinungalingan ni Asuma. Natutuwa si Kazuma na malaman na nagsisinungaling lamang si Asuma, doon napagtanto ng mga lalaki na sila ay nagsinungaling sa pamamagitan ng pagpapakita ng Asuma.
Dahil ngayon ay susubukan ni Kazuma na manligaw sa isang bida ng walang anumang paghihigpit, idinadagdag siya sa listahan ng mga manliligaw ng bida. Sa koridor, nagpanggap si Kazuma na humiling sa kanya na tumambay, ngunit pinutol ni Hayato ang usapan at nagawa siyang umalis. Sa sandaling iyon, hinarap ni Kazuma si Hayato at ipinakita sa kanya ang mga larawan noong siya ay nakadamit bilang isang prinsesa, na psikolohikal na gumuhos sa kanya at nauwi sa pagkatalo ni Kazuma. Mamaya sa klase ni Kazuma, siya ay nagmumungkahi ng isang hamon na ang isang mag-aaral na sumagot ng isang tanong na mali ay parurusahan ng isang halik mula sa kanya, at lahat ay nasa sabik tungkol dito maliban sa mga lalaki. Nang dumating ang turn ng bida, pinalaki ni Kazuma ang hirap ng tanong, iniwan ang bida nang hindi alam kung ano ang isasagot, kaya isinakripisyo ni Yusuke ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsagot sa kanyang tanong at sinabing hindi niya alam ang sagot upang matanggap ang halik ng guro. Malinaw na hindi siya hinahalikan ni Kazuma dahil labag sa batas para sa isang propesor na gumawa ng ganoon, ngunit sinamantala niya ang pagkakataon na ipahiwatig na sina Yusuke at Nozomu ay nagde-date, dahil ang Nozomu ay tila labis na nag-aalala dahil sa sakripisyo ni Yusuke para sa bida, kaya ang lahat ay nagsimulang maniwala sa chismis na ito na inimbento ng propesor, na iniwan silang natalo bago si Kazuma. Nang makita ito, nagpasya si Shima na alagaan si Kazuma mismo. Ngunit bumalik pagkaraan ng ilang oras na natalo, dahil lumabas na nagbasa si Kazuma ng isang libro sa harap niya, na siyang unang manga na ginawa niya, at ito ay may ilang mga pagkakamali at komento mula sa kanya na nakasulat dito, kung saan siya ay nahihiya at tinanggap ang pagkatalo. Noon ay walang ibang pagpipilian ng mga lalaki kundi humingi ng tulong kay Asuma, dahil naniniwala sila na bilang kanyang kapatid, siya lamang ang makakatalo sa kanya. Kaya't siya ay sumang-ayon at hinarap ang kanyang kapatid, na sinasabi sa kanya na itigil ang panliligaw sa bida. Dahil kilala niya siya at alam niya na siya ay pabago-bago, ngunit sinabi sa kanya ni Kazuma na hindi ito kapritsyo at seryoso niyang gustong manalo sa kanya. Doon, para hindi na makikialam si Asuma, ikinulong niya ito sa isang aparador, tulad ng ginawa niya noong mga bata pa sila. Dahil si Asuma ay palaging ang uri ng kapatid na mas gugustuhin na makita ang kanyang nakatatandang kapatid na masaya kaysa sa siya mismo ay masaya. Dumidilim at ang mga lalaki, pagkatapos ng mahabang paghahanap, sa wakas ay natagpuan nila si Asuma. Hindi niya alam kung hahayaan pa ba niya ang kanyang kapatid na ipagpatuloy ang pag-alis nito o umalis sa daan at tanggapin ang pagkatalo, tulad ng ginawa ng ibang mga lalaki at ni Shima. Kinabukasan, hinamon ni Kazuma, sa pamamagitan ng loudspeaker ng paaralan, ang kanyang kapatid na magpasya kung alin sa dalawa ang karapat-dapat ng pagkakataong masakop ang bida. Ang hamon ay binubuo ng isang laro ng baraha na kanilang nilalaro noong sila ay mga bata pa. Nakuha nito ang atensyon ng maraming tao, lalo na't isang tunggalian ng dalawang pinakagwapong magkapatid sa paaralan. Sa araw ng card duel, napakatindi ng laban nila dahil pareho silang magaling. Ngunit sa huli ay nanalo si Asuma, dahil minamaliit ni Kazuma ang katapangan ng kanyang kapatid, iniisip na siya ay katulad pa rin noong siya ay maliit. Ngunit sa pagkakataong ito, ang nakataya ay isang bagay na hindi gustong mawala ni Asuma, at iyon ang dahilan kung bakit direktang sinabi niya sa bida na siya ay umiibig sa kanya. Hindi nakinig ng mabuti ang bida sa sinabi sa kanya ni Asuma, kaya inilayo siya ng iba para hindi na niya ito maulit. Sa taon ng pag-aaral, tinanong nila siya kung ano sa tingin niya ang ginagawa niya, at sinabi ni Asuma sa kanila na plano niyang sabihin sa bida na mahal niya ito dahil napagtanto niya na ang pangunahing tauhan ay ang espesyal na taong gusto niyang makarelasyon. Dahil dito, lahat sila ay nagsasama-sama upang maiwasan ang pakikipag-ugnayan ni Asuma sa pangunahing tauhan. Sa isang banda, sina Shima at Yusuke ang namamahala sa pagdadala sa kanyang bahay bukod pa sa pagharang sa numero ni Asuma sa telepono ng pangunahing tauhan. Sa kabilang banda, si Hayato ang namamahala sa pagbabantay kay Asuma, para hindi siya makagawa ng kakaiba o subukang tawagan ang pangunahing tauhan, bagaman halatang hindi ito gumagana, dahil siya ay naharang. At kaya't hindi na siya maaaring makipag-usap sa isang bida mula noon. Maging ang telegrama na ipinadala niya sa kanyang bahay ay hindi niya tinanggap, kundi ng kanyang kapatid. Lumipas ang ilang araw at napagtanto ni Asuma kung ano ang ginagawa ng mga lalaki. Kaya't dumaan siya sa pagbabantay ni Hayato at dumiretso sa mga loudspeaker ng paaralan. Siya, sa pamamagitan ng mga loudspeaker ng paaralan, ay nagsasabi sa pangunahing tauhan na magkita sa terrace sa pagtatapos ng mga klase,
dahil mayroon siyang mahalagang sasabihin sa kanya. Hinanap ng mga lalaki si Asuma at hinarap siya, ngunit sinabi niya sa kanila na wala silang mapapala sa pamamagitan ng paghadlang sa kanyang deklarasyon ng pag-ibig, at sa halip ay dapat din nilang ipahayag sa pangunahing tauhan. Dahil dapat pareho sila ng nararamdaman, doon nila napagtanto na hindi pa nila nasasabi sa kanya ng diretso ang kanilang nararamdaman, kaya nag-iisip sila, pumunta silang lahat sa terrace at ipinahayag ang kanilang pagmamahal sa bida, kaya naiwan siya nang hindi alam kung ano ang sasabihin. Kaya tumakbo siya palabas at pumunta sa bahay ni Akane para humingi ng tulong. Naaawa si Akane sa mga lalaki sa Shima, pagkatapos ay sinabi sa kanya na kung ito ay isang laro ng pakikipag-date, kailangan niyang subukan ang lahat ng mga posibilidad upang makita kung sino man sa kanila ang gusto sa kanya, na sa tingin niya ay isang magandang ideya. Kinabukasan, sinabi ng bida sa mga lalaki sa Shima na makikipag-date siya sa bawat isa sa kanila, bago magdesisyon kung sino ang pipiliin. Sa kanyang mga pakikipag-date, napapansin niya na si Yusuke ay napakadaldo, ngunit madalas itong magsalita ng mga cute na bagay paminsan-minsan. Sa kabilang banda, si Nozomu ay napaka-nakakatawa at alam kung paano makitungo sa mga bata para sa pagiging isang mahusay na nakatatandang kapatid. Si Hayato ay clumsy pero mapagkakatiwalaan. Si Shima ay halos kanyang soulmate sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang panlasa sa Fujoshi. At si Asuma ay napaka-mature at direkta sa kanyang gusto. Matapos ang lahat ng mga appointment na ito, ang bida ay naging mas nalilito dahil hindi niya alam kung sino ang gumising sa isang espesyal na bagay sa kanya. Pag-uwi niya, may nakikita siya sa TV na nakatawag ng atensyon niya at kaagad, nakuha niya ang sagot na ibibigay niya sa mga lalaki. Maglalabas pala sila ng bagong season ng dati niyang paborito na anime. Kaya ngayon ay susubukan niyang makita kung paano bubuo ang kwento ng bagong season na ito, na iniiwan ang lahat na walang konkretong sagot, dahil malalim ang pagkakaugat niya sa kanyang mga pinahahalagahan at sinasabi na siya ay palaging magiging isang manunood at hindi isang pangunahing tauhan.